Ano nga ba ang alamat? Sa pagkilala at pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng isang bansa, mahalagang aspeto ang pag-aaral ng mga katutubong kwento at literatura. Ang alamat ay isa sa mga uri ng kwentong bayan na malaki ang naidudulot sa pagtuklas ng mga sinaunang pamumuhay at paniniwala. Ang alamat o folklore sa wikang Ingles ay isang uri ng panitikan na tumatalakay sa pinagmulan ng isang bagay, hayop o pook. Tumatalakay din ito sa mga katutubong kultura, kaugalian o kapaligiran. Ngunit kadalasan, ito ay mga kathang-isip lamang na nagpasalin-salin buhat sa ating mga ninuno. Ito din ay ang mga haka-hakang kwentong bayan tungkol sa pinagmulan ng isang bayan o bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa mga tunay na tao, pook at mayroong pinagbatayan mula sa kasaysayan. Kaugnay ang alamat ng mga mito at kwentong bayan. Ang salitang alamat ay panumba sa salitang legend ng Ingles. Ang salitang alamat o legend ay nagmula sa salitang Latin na legendus na nangangahulugang upang mabasa. Ang mga ito ay nagsasaad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay. Karaniwan itong nagtataglay ng mga kababalaghan o mga hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga alamat sa Pilipinas na sa palagay ko'y nabasa mo na din. Narito ang alamat ng Pilipinas. Ang alamat ng bayabas, ang alamat ng bahaghari, at ang pumosong alamat ng pinya, at marami pang iba. Bagamat karaniwan ang sinasabi na bilang totoo o pawang totoo ang mga kwento, ang mga alamat ay kadalasang naglalaman ng mga supernatural o kakaibang mga pangyayari na napaka-imposibleng mangyari sa totoong buhay. O ika nga, napaka-imposibleng elemento. Ngunit, hindi man makatotohanan ang mga pangyayari, tandaan na ang mga alamat ay naglalaman ng mga aral at mensahe para sa mga mambabasa na katulad mo. At narito naman ang ilang halimbawa ng mga alamat mula sa Pilipinas na may kalakip na aral sa slide na ito. Narito ang alamat ng agila na may aral na huwag mong hahamunin ang Diyos dahil kahit kailan ay hindi ka mananalo sa Kanya. At huwag maging sakim at matutong makontento sa ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang sumunod, ang alamat ng araw at gabi. Iwasan ang pag-awayan lalo na sa pamilya o sa mag-asawa. Kung magkagalit man ang mag-asawa, huwag itong patagalin at matutong mapagpakumbaba o magpakumbaba. Kung nais mong malaman ang kwento, ano pang hinihintay mo? Basahin mo na rin. Kaya naman, simulan mo na ang pagbasa ng mga alamat dahil ito ay napakagandang basahin. Yun lamang at maraming salamat. Nawa ikaw ay aking natulungan para sa mga kaalaman tungkol sa alamat. Maraming salamat. Tandaan, laging lamang ang may alam.